Yan sabi, God commended His love toward. Inibig tayo ng Panginoon kahit tayo makasalanan. Can you imagine? Who am I that God would love me? Who am I? Meron bang nakita ang Panginoon sa akin para ibigin niya ako? Wala. Puro kasalanan ang nakita niya sa akin. Pero kahit na, inibig ako ng Diyos. Saan po namin nakuha yung tinatawag nating Soul Winners Sunday? Ito po ba ay biblical word o ito po ay naisip lamang ng inyong lingkod? Well, unang-una po ay buksan natin sa Proverbs 11:30. Ayan. Proverbs 11:30. Ano po nakalagay dito? Sa Proverbs 11:30, the fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. Ayan. Diyan po nakuha yan. The fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. So mapapansin nyo dito, even in the Old Testament, winning the lost for God is already an occupation of the believers. Mapapansin nyo rito na ang sabi, the fruit of the righteous is a tree of life. Oo. So that those that have been won to Christ, those that have been won to Christ are fruits. They are fruits of those that won them to Christ. Kaya kung kayo ngayon, kasama nyo yung nawin nyo sa Panginoon, kasama nyo yung nakausap nyo, at sila'y tumanggap sa Panginoon, sila ay bunga, fruits. Amen ba? Fruits ng mga matutuwid, righteous. Matuwid po ang tawag doon. So ang tanong ko nito, ganito, matuwid ba tayo? Kung matuwid tayo, tayo ay magkakaroon ng bunga. Amen po ba? Kung baluktot ka, hindi ka magkakaroon ng bunga kahit gusto mo. Baluktot ka eh. Di ba? At kung yung baluktot, ang kanyang magiging bunga, baluktot din. Tama ba? Pero yung matuwid, ang magiging bunga niya ay matuwid din. Kaya nakalagay, the fruit of the righteous is what? The tree of life. At ang sabi, and he that winneth souls, ang siyang nagbibigay ng gospel ng Panginoon. Ang siyang pinagtatagumpayan, ang pagsasabi ng Ebanghelyo ay wise. Tayo po yung manalangin. Sumandali. Dakilang Diyos, muli, we're so thankful that we can be here in your house today. We're so thankful, Lord, we could be able to celebrate the Foundation Day of MBBE Karkar and MBBE Mandawi. We're just so thankful, dear God, that we have a lot of visitors today in all of our congregations and care stations. We're so thankful, Lord, for those people that are considered wise because they are winning souls. I pray now, you be the one to bless our time together. For this we pray in Jesus' name and for His sake alone. Amen and amen. You may be seated, please. Now, pumunta naman tayo sa New Testament. Ang tanong ay ito, why are we winning the lost to Christ? Bakit po? Nais naming, ano ba yung winning? Tagumpay, di ba? Nais naming mapagtagumpayan kayo at ma-share namin sa inyo ang gospel ng Panginoon. Pagkat sa amin po, kapag aming ibinahagi ang gospel ng Panginoong Jesucristo, winners po kami. Tagumpay po sa amin yan eh.
sapagkat may tumatanggap po sa Panginoon. Ako'y nanggaling lamang doon sa bundok sa Castillejos, Zambales. Pinuntahan ko po yung lupa namin doon na malapit din naman sa bundok. Oho. At kinausap ko po yung aming caretaker doon at yung gwardiya. At pinandawanan ko sa kanila ang ibig sabihin ng Ebanghelyo. Oo. Yung caretaker po at yung gwardiya ay tumanggap sa ating Panginoon. Sila po'y naligtas. Ewan ko lang kung sila ay naka-attend ngayon dyan sa MBBE. Barreto. O, Chris Torres, andyan ba sila? O wala? Can you put MBBE Barreto there? Nasundo pa sila sapagkat Castillejos. Andyan ba sila? Asan? Tawagin mo. Ayan. Ayan po. Yan ang caretaker ng ating property sa Castillejos, Zambales. Nawin ko sila sa Panginoon. Naunawaan nyo? Sinundo sila ni preacher natin, Chris Torres. Ilang minuto yan mula doon sa lugar sa Castillejos, Chris? Ilang minuto? Chris? You? 30 minutes. Ilang minuto? 30, Pastor. 30 minutes. 30 minutes. Andiyan ba yung anak nila Jeff at ni ano? Tawagin din yung anak. Asan si... Baptize na, kahapon. Nabaptize na kahapon? Opo, tatlo. Wow. Asan yung gwardiya? Kailang magpaiwan, Pastor, dahil walang lock yung gate. Ayan. See? Nabaptismohan kahapon yung anak at 12 years old. Tatlo sila, Pastor. Nabaptismohan sila. Tatlo, Pastor. Ayan. Baptize na rin sila. Kaya member na. Itong si Babe, saka si pangalan ng lalaki. Jeff, di ba? Jeff? Ayan. Baptize na kayo. Member na kayo ng MBB. Palapakan niyo sila. Ayan. See? Oo. Ibig sabihin, ang tati po, o ang pastor na eksiyang ito, pag nakakita ako ng tao dyan, kakausapin ko yan. Yung hayop nga, kinakausap nyo eh. Di ba? Oo. Kung meron kayong aso, kinakausap nyo araw-araw yan. My goodness. Oo. Nawin nyo na ba yung aso nyo sa Panginoon? Bautismohan natin. Oo. Ang hirap sa iba sa inyo, nag-aalaga kayo ng aso, hindi kayo nag-aalaga ng tao. Oo. Ako po ay nagkaroon din ng aso. Mula pa nung araw. Aso naman ang pag-usapan natin. Wala ditong pinakamaraming aso kundi ako. At one time, meron akong 19 na aso. 19. Wala pong askal dyan. Ako nga guilty sapagkat dapat tinatangkilik natin ang Pilipino product, di ba? Kaya yung mga aso ko, ano yung mga aso ko Maltese, Yorkie, ayan, oo, ano pa? Meron akong Doberman Pinscher, yan, yung maliliit yan, yung malalaki naman, meron akong Doberman, meron akong German Shepherd, meron akong Retriever, meron akong Siberian Husky. Oo. Lahat po yan namatay sa sakit. Oo. Alright. Pinaglamayan po namin lahat yan. Oo. At ako'y pinagpipray ko na sana po merong langit para sa mga aso. Kaya nga lang, wala. Hindi ba? Pero yung mga aso ko, na-witnessan ko po lahat yan. Oo. Kaya napakabait po niyan. Wala pong salbahe akong aso. Alright? Tama na yung aso. Balik tayo ron sa gospel. Di ba?
Ang tanong ganito, why do we have the Soul Winners Sunday? Why? Why do we want to emphasize that? To challenge every believer and to tell you that your duty every day here on earth is to share the gospel that you have received. Amen ba? If you're not doing that, I hope you lose your career. I hope that you lose your business also. Inuuna nyo yung business nyo. Inuuna nyo yung career nyo eh. Di ba? Sa pag-share ng gospel, samantalang mas kailangan ng tao ang gospel ng Panginoon. Tama ba ako? Ay yung career natin, yung negosyo natin, kailangan lang natin dito yan eh. Oo. Pagkatapos ng buhay na ito, meron ka bang negosyo? Wala na. O, pagkatapos ng buhay na ito, meron ka bang career? Wala na din. Oo. See that? So, ang tanong ganito, why do we have the Soul Winners Sunday? O, simulan natin sa Book of Romans. Di ba? Ngayong umagang ito, pupunta tayo sa unang-unang soul-winning method na ginagamit po natin. Ano yon? The Romans Road. Hindi ho Roman Road. The Romans Road. Sapagkat ito pong soul-winning method natin ay natatagpuan sa aklat ng Romans. Lahat ng mga verses na yan ay yun yung matatagpuan sa aklat ng Romans. Meron po ako itong booklet na John and Romans. Alright. Now, do you know why the book of Romans is always used? Sapagkat dito po, sa book of Romans, wala kayong makikitang anywhere in the Bible that is clearly ibinabanggit ang mensahe ng kaligtasan in a more plainer or emphasized way than the book of Romans. Kaya nga po ginagamit natin ang book of Romans. Kaya kayo, na hindi nyo pa alam to, isulat nyo para hindi kayo antukin. Ano ho? Ano ho? Sulat nyo, Oo. Kasi mamaya, aantukin kayo dyan, makakatulog kayo. Diba? Kasi alam nyo, ang tinig ko ay tinig na pampatulog. Diba? Bakit? Suwabe. Especially pag ako kumanta. Pag ako kumanta ng dahil sa'yo, wala pa yung sa'yo, anong ginagawa mo? Gumagano ka na. Ayun na. Alright. Kaya isulat nyo. Di ba? Oo. Kahit kayong mga bisita, mayroong ballpen kayo, mayroong kayong pluma at papel dyan, isulat nyo. Why? Why do we have the Soul Winners Sunday? Why are we winning souls for Christ? Bakit? Ating simulan sa book of Romans. Romans chapter 1, verse number 16. Romans chapter 1, verse number 16. Ano pong sinasabi? Romans 1, 16 and 17. Para mapaliwanag ko lang po sandali sa inyo, Ang sabi dito ni Apostle Paul, for I am not ashamed. Hello? Ashamed. I am not ashamed of the gospel of Christ. Hindi ako nahihiya sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. I am not ashamed. Bakit po? For it is the power of God unto salvation. I am not ashamed because the gospel is the power of God. Hindi ako ang power. Ang gospel ang power. Ang kapangyarihan ng Diyos upang ang tao ay maligtas. For it is the power
of God unto salvation to everyone that believeth. Ibig sabihin, ang kaligtasan ay para lamang doon sa gustong maniwala. Amen po ba? Kung ayaw mong maniwala, hindi, walang kaligtasan. Oo. Ayan, tinan nyo ha. Kaya meron tayong Soul Winners Sunday. Kaya nga tayo naniniwala that we ought to win souls for Jesus Christ. Okay. Ngayon, tinan nyo ang verse 17. For therein is the righteousness of God revealed from what? From faith to faith. Ibig sabihin yan, ganito, ha? You have the faith of Christ, you share that faith to others. From faith to faith. As it is written, anong sabi? The just shall live by faith. Ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Kung hindi ka naman soul winner, huwag mo sabihin sa akin na nabubuhay ka na may pananampalataya. Am I right? If you are not winning the lost to Christ, you are not living according to your faith. Simple, di ba? Hindi na kinakailangan pa ng arithmetic dyan para malaman mong ibig sabihin yan. Hindi na kinakailangan pa ng grammar dyan. Napakasimple. Ha? The just shall live by faith. Ano nakalagay sa James? Faith without works is what? Dead. Kung hindi ka nagwiwin ng kaluluwa sa Panginoon, you're dead. You're telling me that you have faith. But your faith is not working according to the will of God. Ano yun? You're dead. Hello? Naunawaan niyo ba yan? You are dead. Maraming tayo mga patay na miyembro, baka akala nyo. Na andyan lang yan. Nabubuhay yan. Gustong pagpalain ng Panginoon yan. Nagpipray palagi araw-araw yan. Lord, bless me. But you're dead. You're not sharing the gospel of Christ to others. Yun ang sabi dito. Alright. Now, ito na ngayon ang question. How do you share the gospel of Christ according to the book of Romans? Ayan. Alright. Kaya kung kayo, soul winner kayo, tatandaan nyo ito. At gunais ko, memorihin nyo yung verses. Di ba? How do you share the gospel of Christ to others? Through the book of Romans. Alright. So simulan natin doon sa Romans 3:23. Di ba? Romans 3:23. Ano nakalagay dito? For all have sinned and come short of the glory of God. What is the meaning of that? First of all, that man is a sinner. Totoo hindi? Totoo ba hindi? Ikaw at ako ay makasalanan. Kahit kamukha mo si Virgin Mary, makasalanan ka pa rin. Because even Virgin Mary acknowledged the fact that she was a sinner. Ano ba niyo? Oo. Ngayon, for example, if you have the time, soul winners, nakikinig kayo. If you have the time to talk to someone about his sin, kung meron kang panahon, kung mahaba ang oras mo, ipaliwanag mo ron. Ano ba ang kasalanan?
Oh. So where do you find that? You also find that in the book of Romans. So you go to Romans chapter 1. Di ba? Doon mo makikita ang iba't ibang mga kasalanan. Oo. Iba't ibang mga kasalanan. If you begin to start with verse number 18, makikita nyo rito. For the wrath of God, ang galit ng Diyos ay naipahayag mula sa langit laban sa lahat ng gumagawa ng katiwalian. Yan, nakalagay, verse 18. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men. Oo. Ngayon, mapapansin nyo rito, nakalagay in verse number 20. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Ibig sabihin, if you are a sinner, you are without excuse. Ano ba niya? Ayan. So, nakalagay, because that when they knew God, ito na simula, kilala mo ang Diyos. Nalaman mo may Diyos. Pero you did not glorify Him as God. Ang sabi sa verse number 21, di ba? Oh. You became vain in your imagination. Pag sinabing vain in your imagination, ano ibig sabihin yan? Wala kang naisip kundi kumita ng pera. Vain in your imagination. Wala kang naiisip kundi kumain. Wala kang naiisip kundi mag-enjoy sa buhay. Wala kang maiisip kundi ang pleasure ng buhay. Hindi ba ganyan ang tao? Tama ho ba ako? Walang naiisip yan kundi enjoyment ng buhay. Walang naiisip kundi ang pleasure ng buhay. Kaya mga makikita mo, pag Friday night, puno ang nightclub eh. Tama? Puno ang mga restaurant. Makikita nyo, ang eklesiya, ang house of God, hindi puno. Tinan nyo. Kayo mga members, tinan nyo. Tinan nyo ang empty seats. Hey, members, tinan nyo ang empty seats. Oh. Nakita nyo? Ha? Ngayon, tinan nyo ang nightclub pag Friday night. Tinan nyo ang mga nightclub pag Friday night. Di ako puno? Puno. Tinan nyo ang mga restaurant. Di ako puno? Puno. Tinan nyo ang mga pub houses. Hindi puno? Puno. Anong ibig sabihin yan? Vain in their imaginations. Wala silang ibang inisip kundi enjoyment, pleasure. Oh, di ko na kinakailangan sabihin sa inyo, yan ang iniisip ninyo. Ako'y nagpapasalamat because you took time to come here. Naunawaan niyo ba ako? Ako, sinabi ko kami, i-announce ko na sa inyo, magkakaroon kami ng program sa television in July. Ang sinabi, kailan tayo magkakaroon ng program niyan? Ha? Linggo. Sabi ko, hindi pwede. I'm in church on Sunday from morning till evening. Sa hapon, no. I have to rest. You cannot use me on Sunday. Why? Because that is the Lord's day. Hello? And I cannot be allowed to be used even every day because to me, every day is the Lord's day. Kung gusto nyo, Sabado, mag-usap tayo. See? So, meron akong stand. Hindi ba? Meron akong stand. And I stood on what I believe to be true. Dapat, kung yan ginagawa ng pastor nyo, gawin nyo rin. Ginagawa ko eh. Hindi ba? You see? Kinakailangan lamang, we should realize what is more important to us. Members, what is more important to you? You see?
Ayan. So, makikita nyo ha, yung become vain in their imagination. Nakalagay pa, their foolish heart was darkened. Bakit? Ito, papaliwanag ko na, bakit foolish heart was darkened? Because what you're only thinking about is your own enjoyment. Di ba? That's the meaning of the word, your foolish heart was darkened. Oh, tinan nyo sa Pilipinas. Hindi ba sinasabi natin, masama ang manigarilyo? Correct? Correct? Kaya meron tayong batas na ginawa namin na you cannot smoke in public places. Why? Why can't you smoke in public places? Because you were also what? Idadamay mo din ang mga hindi naninigarilyo eh. Ang tawag doon, second-hand smoke. Do you realize that? When you smoke, you also contaminate those who don't smoke. And because of this, they can also have a heart disease. Because of second-hand smoke, they can have a lung disease because of the second. That's the reason why pinagbabawal ang manigarilyo in public places. Kaya ako, pag nakakita ko na sino man yan in public place, sabihin ko, teka, bawal yan. Tigilan mo yan. Bakit? Alam nating masama eh. Tama ba? Pero hindi ba ginagawa yan? 8 out of 10 Filipinos smoke. Alam mo masama. Correct? Pero 8 sa 10 Pilipino naninigarilyo. Kahit masama. For example, umiinom ka ng alak. Ano yung alak? Pundador. Pag mayaman ka, pundador. Pag mahirap ka, Alfonso. Pag medyo maganda kinikita mo, emperador. Di ba? Ayan. Miinom ka, di ba? Kaya nga, ang sabi ni Solomon, do not look at wine when it is red. Yung pong wine mismo, wine yan, hindi liquor yan, If you drink wine in excess, you can get drunk eh. Yun ang sinasabi ko. Ano nakalagay sa Bible? Nakalagay po dito sa verse 21, their foolish heart was darkened. Yun ang ibig sabihin nun. Verse 22, professing themselves to be wise, they became fools. Sinasabi nilang sila ay marunong, pero sila ay haling fools. Marunong ka. Alak, marunong ka. Malasing ka, marunong ka. Pero anong ginagawa ng alak? It destroys families. Correct? Anong ginagawa ng alak? It destroys relationships. Anong ginagawa ng alak? It destroys your liver. Pero sinasabi mo na marunong ka. In reality, you are what? You are fools. Kaya kung ikaw, wise, sasabihin mo ngayon, hindi na ako iinom. Tubig na lang. Di ba? Verse 23. And change the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible men and to birds and four-footed beasts and creeping things. Ano yan? Mga imahin. Sa India, yung mga Hindu, ginawang Diyos ang baka. Alam niyo ba yun? Nagpunta ako ng India, huminto kami, nagkaroon ng traffic sapagkat yung baka huminto ron sa tapat ng mga sasakyan. May mga garland.
Kanya mo, garland, ano yon? Diyos yun ng mga Hindu. Oo. Akala mo kung sino nakatingin sa amin na para bang alam niya na dinodiyos siya. Sabi ko sa mga kasama kong Indiano, gawin sa Pilipinas yan. Gawin yan sa Pilipinas. Lechon baka na yan. Di ba? Oh. Sa Egypt, kung saan nanggaling ang algebra. Alam niyo ba yon? Sa atin ba nanggaling ang algebra? Hindi po. Sa atin nanggaling lahat ng mababaho. Egypt, diyan nanggaling ang algebra. Diyan nanggaling ang trigonometry. Naunawaan niyo? Diyan nanggaling ang geometry. Sa atin, paano mo natutunan ng geometry? Magbilyar ka. Pero, ang mga Egyptians, ultimong salagubang, Diyos nila yan eh. Crickets, ginagawa nilang Diyos yan. Kaya nakikita nyo, yung corona ni Cleopatra, ano kalagay? Cobra, ahas. Yun ang Diyos nila eh. Oh. Kasi kinakatakutan yan eh. Oh. Pero nakakita ka ng cobra, ang cobra ba matatakot sa'yo? Hindi. Ikaw ang matatakot sa cobra. Correct. Oh, you see that? Oh. Ayan. Oh, tinan nyo ha. Wherefore, God also gave them up. Hinayaan na ng Panginoon yan. Ayaw makinig eh. To uncleanness. To the lust of their own hearts. To dishonor their own bodies between themselves. Huh? Who changed the truth of God into a lie. Binago nila ang katotohanan ng Diyos sa kasinungalingan. At kanilang sinamba ang mga nilalang kaysa ang lumalang. Ayan. They worship the creature more than the what? The Creator. Oh, ano ngayon ang mga kasalanan dyan? Oh, God gave them up into vile affections. Ano ba yung vile sa wikang Tagalog? Hindi lang kasamaan na, vile. Ano ang vile sa wikang Tagalog? Hindi lang masama yan. Kasuklam-suklam na yan. Vile. Ang sabi ng Biblia, God gave them up unto vile affection. Sila ay naging kasuklam-suklam. For even their women did change the natural use into them that we is against nature. Ano yun? Lesbianism. Women having sex with women. Hindi ba kasuklam-suklam yan? Oh, nung araw, kasuklam-suklam yan eh. Ngayon, katanggap-tanggap na eh. Tama ba ako mali? Ayan. And likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burn in their lust one toward another. Men with men. Ano yun? Kabaklaan. Oh, nung araw, kasuklam-suklam yan. Correct? Oh, ngayon, ano na? Katanggap-tanggap na. Kaya nga sa Quezon City, may Pride Month eh. Di ba? Oh, lahat yan. Tinan nyo lahat ng mga kasalanan dyan. Hindi ko na i-explain sa inyo. Tutuloy ko na yung mensahe ko. If you want, you can read. Ituloy nyo lahat ng mga kasalanan nandyan. Mamili ka na kung ano ang ginagawa mo. Ang ibig sabihin lamang yan, ito, all of us are sinners. You cannot deny that. Kaya nga nakalagay sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Pero alam niyo ba, na despite of our own sin, bago yan, tinan natin ang origin ng kasalanan. Kung meron ko yung time pang kausapin, ano ba ang origin
Ano ba ang pinagmulan ng kasalanan? What is the origin of sin? Romans 5:12. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. So what was the origin of sin? It started with Adam, correct? Oo. Adam listened to the devil. Of course, the devil was as sinful as he was and as he is today. Ang origin ng kasalanan, ang dyablo. Pero saan nagsimula niyan? Sa tao. Sino yung unang tao? Si Adan. Pag sinabi mo sa akin na hindi ka makasalanan, baka hindi ka tao. Ha? Ano? Baka hayop ka. Di ba? Tanungin mo ang hayop, makasalanan ka ba? Anong sagot niya? Ganda na ng tao. Di ba? Dinideny niya na makasalanan siya. You cannot deny that. Listen, you cannot be saved unless you accept the fact that you are a sinner. Kaya nga nakalagay, yan ang origin ng kasalanan. Pero kahit na, makikita mo ang Panginoon natin kung anong ginawa niya. Romans 5:8. Anong sabi? But God what? Commendeth His love toward us. While we were yet sinners, Christ died for us. Can you imagine? Habang tayo ay makasalanan, inibig tayo ng Diyos. Hello? Tanong ganito, sino ka ba para ibigin ng Diyos? Karapat dapat ka bang ibigin ng Diyos? Mukha mo lang, hindi ka naiibigin ng Diyos. Tama ba ako? Puso mo pa. Yan sabi, God commended His love toward. Inibig tayo ng Panginoon kahit tayo makasalanan. Amen ba? Pwede nyo sabihin, praise the Lord dito eh. Can you imagine? Who am I? That God would love me. Who am I? Meron bang nakita ang Panginoon sa akin para ibigin niya ako? Wala. Puro kasalanan ang nakita niya sa akin. Pero kahit na, inibig ako ng Diyos. Am I right? Kahit for example, hindi kita kilala. Gusto mo makilala kita? Pagmamasdan lang kita ng isang oras at papagsalitain kita kung anong gusto mong sabihin, malalaman ko kung sino ka. I am a natural psychologist. Hindi ako nag-psychology, but I am a natural psychologist. Anong ibig sabihin nun? Mukhang nanggaling yata ako sa dyablo. Sapagkat ang dyablo, natural psychologist yan eh. Ang dyablo titingin lang sa iyo yan eh. Hindi naman siya omnipotent eh. Correct? Hindi naman siya omniscient. Ibig sabihin yan, hindi niya alam lahat. Makikita ka lang niya, o-obserbahan ka lang niya. Aalimin lang niya ang body movement mo. Alam niya na kung sino ka. Hindi mo ba alam sa psychology, kahit ang pagpitik-pitik na mata mo, may ibig sabihin yan. Naunawaan niyo ba ako? Halimbawa, nakita ng mga psychologist, maganyan-ganyan ka. Ayan, alam na ibig sabihin yan. Ibig sabihin, kurap ka. See, I mean, I do not even need to talk to people. Magsalita ka lang ng magsalita. Mag-ingay ka lang ng mag-ingay. Yung body movement mo lang, malaman ko, I'm going to know who you are. Bibigyan lang kita ng papel. Papel na malinis. Anong gagawin ko? Ang gagawin mo lang, sumulat ka lang ng paikot-ikot yan. Ikot-ikot lang yan. Yan. Malalaman ko na kung sino ka.
Nagawa niyo na ba yan? Hindi pa. Tuturo ko sa inyo. Gusto niyo? Yan sinasabi ng Bible. Yet, despite of that, walang nakita sa aking maganda eh. Di ba? But despite of that, minahal ako ng Diyos. Minahal ka ng Diyos. Even if you're a sinner. Sino ka ba? Ang nagmahal lang sa'yo, asawa mo. Akala mo, ang galing mo na. Am I right? Tama ba ako? Okay, mga babae, ang nagmahal lang sa'yo, asawa mo, akala mo, Diyosa ka na. Sino ba yung asawa mo? Ano ba ang mukha niyan? Di ba? Yung asawa mo, wala namang pinagkaiba sa basurahan yan eh. Pero inibig mo. Correct. O siguro nga, Diyos ka. Dahil inibig mo yung asawa mo kahit mukhang basura eh. See, that's what I'm trying to say. Alam nyo, ang mga salita ko ay talagang binababa ko na dun sa lupa para maintindihan nating lahat. Bakit? Lupa tayo eh. Naunawaan niyo ba ako? We are made of dirt. That's the reason why we are dirty. Because we're made of dirt. We're made of dust. Nung tayo nilala ng Panginoon, kumuha siya ng ground. Di ba? Nililok niya na katulad natin. Ginawa tayo out of the dust of the ground. And when we sin against God, all of the land became corrupt. Tama ba ako? Sapagkat sa kasalanan ng isang tao, lahat ng lupa sa buong mundo, naging corrupt yan. Naging masama yan. Nagkaroon ng dawag, nagkaroon ng damo, nagkaroon ng tinik, kahit na ang pinakamagandang bulaklak. I'm now using the usual language of men to be able to let you know how sinful we are. Kasi may mga pagkakataon, pag sinabi mo lang you are a sinner, acceptable yan eh. Pero you do not even realize how great is your sin before God. Tama? Bakit pinapaganda mo ang sarili mo? Because you're a sinner. Marami ka eh. Amen ba? Oh. Bakit ka nagli-lipstick, nagme-makeup ka, nagpabango ka? Oh, pati buhok mo, binabago mo kulay. Bakit? Makasalanan ka eh. Hello? Naunawaan niyo ba? Ang binapagit ko siguro mga babae dito, wala kayong pinakaiba mga lalaki. Ganon din eh. So, anong ngayon ang sabi ng Panginoon sa atin sa Romans 6:23? Oh, binigay na ngayon ang penalty ng kasalanan, correct? Ano nakalagay? The wages of sin is what? Death. Palagay ko, hindi ko na kinakailangan sabihin sa inyo na lahat tayo mamamatay. Amen ba? Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Alam mo, mamamatay ka eh. Tingnan mo lang ang sarili mo sa salamin. Para nasa kabaong ka na eh. Di ba? Oo. Tingnan mo ang iyong sarili sa salamin. Para yung salamin, yun na yung salamin ng kabaong. Ang ibig sabihin lang, wala akong pakialam kung gaano kakaganda. Hindi ko alam kung bakit ang mga maganda sa Pilipinas napakasamang halimbawa sa mga kabataan. Pero pinapalapakan,
Pag maganda ka at artista ka, pinapalapakan, pero masamang tao yan. Oh. Di ba? Tama ba ako? Kaya alam nyo. So, ito lang, kaming mga magandang lalaki, mas masama kami. Magpasalamat kayo. Hindi kayo binigyan ng magandang mukha na katulad ko. Di ba? Kasi, ang maganda, kung ano pinagagawa, pinapalakpakan ng tao yan eh. Oh, di ba? Gusto mong maging katulad ni kung sinong artista yan. Gusto mong maging kamukha yan. Pero hindi mo alam ang buhay niyan eh. Hindi mo alam kung ilan nagpalit-palit ng partner yan eh. Basta't bilyonaryo. Pinapatulan yan eh. Nalagay oh. Lahat tayo mamamatay dahilan tayo ay makasalanan. Luka, sabihin mo sa akin, maganda kang lalaki, maganda kang babae. Look, kapag namatay ka at naagnas ka, wala kang pinagkaiba kahit sa pinakapangit na tao sa buong mundo. Tama mali. O for example like, say, ang ganda kong lalaki, ito, pangit to. O, pareho kayong balatan ko. Balatan kita. Pareho na kayo ng mukha. Wala na kayong pinagkaiba. Namatay ka, naagnas yung katawan mo, ano naiwan? Bungo. Yung bang bungo, mahala mo ba kung magandang lalaki yan? Hindi na. Pare-pareho na yan. Pare-parehong Pare-parehong makasalanan yan. Pare-parehong patay na yan. Pero alam nyo, dahilan sa inibig tayo ng Diyos. Tignan nyo hindi ba Romans 5:8? Inibig tayo ng Diyos. Anong sabi? But the gift of God. Can you imagine the Lord is giving us a gift? And what is that gift that God is giving to us? Eternal life. Eternal life. And where do you get the gift? From whom do you get the gift? From the Lord Jesus Christ. The gift of God is eternal life. Through whom? Through Jesus Christ our Lord. Diyan lang sa mga salita ko, soul winners, magagamit mo na ito eh. Amen ba? Kaya ito ang preaching ko ngayong umaga para kayong mga soul winners, gamitin nyo na. The gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. We find the effect of sin to man. Death. Pero anong nangyari? Because the effect of sin to man is death. Anong ginawa ng Panginoon? Ito kinig kayo Jesus had to come and die. Naunawaan niyo ba? Jesus must die. Because the effect of sin to man is death. Therefore, Jesus must come and die. And when Jesus died, He died for every man that is sinful. Ang ibig sabihin nito, napunta sa Panginoon natin ang effect ng kasalanan. Hello? That's the reason why sabi ng Bible, that Jesus became sin for us. Si Kristo ay naging kasalanan. Hindi naging makasalanan, Pero si Kristo ay naging kasalanan, nature, kasalanan para sa atin upang siya ay mamatay. Why? Because if Christ did not make Himself sin for us, He will not die. He had to become sin for us so He can die. And when He died,
He died for you and me. Ngayon, and the only way not to accept the fact that Jesus died for you is to accept Him. Naunawaan nyo? Is to accept what Jesus did on the cross. Is to accept Jesus who died for you on the cross, rose again from the grave. Ibig sabihin, when you receive Christ into your life, you did not only receive Jesus who died for you, but you received Jesus who was raised up for you so that you can have victory over sin, victory over the grave, and victory over hell. Kaya yun ang sabi dito sa Romans 6:23, the gift of God is eternal life. Now, tanong, sino ang tatanggi dyan sa eternal life? Aba, ang tanga mo na kung tatanggihan mo yan. Tama ba ako mali? Pero alam nyo, tinatanggihan pa yan eh. Bakit? Kasi nakakapit ka sa relihiyon mo. Hindi pwede yung relihiyon. Parang bumabagyo. Kinakapitan mo yung kaligay ng bahay mo. Diyan ka kumakapit. Hindi ka maalis dyan. Hindi mo alam yung haliging yan. Aalis din yan. Matatanggal din yan. Ganyan pong relihiyon. Okay. Ang kinakapitan mo ay walang pundasyon. Ang kinakapitan mo ay walang halaga. Mas mabuti na natanggapin mo ang Panginoon sa buhay mo. Tanggalin mo yung kapit mo sa relihiyon. Tanggalin mo yung paniniwala mo sa sarili mo. Believe ka sa sarili. Di ba? Tanggalin mo na yung paniniwala mo sa sarili mo. Tanggalin mo na yung paniniwala mo sa tao. Tanggalin mo na yung paniniwala mo sa iba. At yakapin mo na ang ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Why? Dito sa Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Wala nang kaparusahan. Wala nang tinatawag na katulan sa mga taong na kay Kristo Jesus. Ano lang ang gagawin mo? Para itong mga bagay na ito ay mangyari sa iyo. Para ikaw ay makaroon ng buhay na walang hanggan kay Kristo. Para mawala na yung condemnation sa buhay mo. Ano lamang ang dapat mong gawin? Ano lang? Romans chapter 10, verses 9 and 10. Ano nagay? Romans chapter 10, verse 9 and 10. Nakalagay that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus. Confess with your mouth. And what? And believe in your heart. Believe in thine heart that God has raised him from the dead. Thou shalt what? Thou shalt be saved. Ano yun? Confess and believe at ikaw ay maliligtas. Kapag ako ay tumawag sa inyo ngayong umaga sa invitation, sinabi ko sa iyo, ang sino mang gustong tumanggap sa ating Panginoon, lumapit. You're confessing. Naunawaan mo? You're confessing. Sa pag-confess mo, ikaw na rin ay sumasampalataya. In fact, naniniwala po ako na karamihan ng mga nagfo-forward na merong katapatan sa kanilang sarili at tumanggap na sa Panginoon yan eh. Pag nag-forward dito yan, magpipray yan dito, yung prayer niya for confession, pero nauna na ang pananampalataya. Ang pananampalataya ang una, bago ang confession. Naunawaan niyo ba? Kaya nga pag nag-forward ka rito mamaya, publicly, anong sinasabi mo? Lord, baka kasalanan ako. Di ba? Lord, kailangan kita. Lord, tinatanggap kita sa puso ko. I accept you into my heart today. When you come forward here, that is what you're actually saying.
Then what do you do here? Somebody will come to you and perhaps lead you to what? To the prayer of confession. Because you believe the Lord Jesus Christ already. Diba? Nakalagay sa verse number 10, for with the heart, tinan nyo for with the heart man believeth, and with the mouth confession is made unto salvation. Kita nyo ang puso muna, di ba? Out of the abundance of your heart, ano yun? The mouth speaketh. Nanampalataya ka sa puso mo. Yan na ang gusto mong ikumpisal sa Diyos. Ano ba? Later on, para maging mas palinaw sa inyo lahat, you confess, you believe, and you call. Verse number 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be what? Shall be saved. Whosoever shall call. Ang tanong ko nito, handa na ba tayong tanggapin na tayo makasalanan? Di ba? Are we now ready to say we're sinners? Are we now ready to call upon the Lord? Are we now ready to confess? Are we now ready to believe that Jesus Christ died for you and for me? Yun yun. You refuse it? Wala akong magagawa. Why? Because salvation is not forced on anyone. Naunawaan niyo ba yan? Salvation is a gift. Hindi mo pinipilit ang gift. Tama? Pag binigyan ka ng gift, masaya ka eh. Am I right? Tinatanggap mo yan wholeheartedly. Pero pag tinanggihan mo yan, hindi ipipilit sa'yo. Okay, don't like it? Fine. Kung meron akong 10,000 pesos dito, sabihin ko sa'yo, come on, alika, hindi kita kilala, hindi ko alam kung sino ka, tinatanggap mo ba na ikaw ay ganito at ganyan? Opo, ito ang gift ko, 10,000. Gusto mo tanggapin? Siyempre, 10,000 yan eh. Am I right? Kung halimbawa, may pera ako dito, tiga 1,000 pesos. All of you here that would like to fund forward, I'll give you 1,000 pesos. Mabilis pa yan sa alas 4, po-forward ka eh. Sayang 1,000 eh. Pero teka, ano ba mas mahalaga? Eternal life o 1,000 pesos? Naunawa niyo? Ano mas mahalaga? Pera? O kahon? Ay, kahon. Pera o buhay na walang hanggan? Ano mahalaga? See? Alam mo eh. I hope that you will not reject nor refuse the invitation to be given to you today. Nakalagay, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Nakalagay sa verse 17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Faith is coming to you. Why? Because you are listening to the word of God. Faith is coming to you. Shall we stand? The problem. Anong problema? Sin. The solution. Anong solution? Jesus Christ. The condition. Confess and believe. Simple, diba? Are you willing to confess and believe right now, realizing that your problem is sin?
that the solution is not this church, the solution is not religion, but the solution is Jesus Christ. And if you have trusted Christ today because one day your friend came to you and opened to you the scriptures, what you can do now is this. You can now have a public confession of faith in Christ. You members know that, isn't it? Heavenly Father, we come before your throne of grace today. We ask that you be the one to bless, undertake. I pray now as we invite people to come to make a public confession of their faith in Christ, or to come to really be saved, Lord, I pray that you would bless. They would like to come to be baptized, dear God, because they have received Christ already. I pray, dear God, that you would speak to them today. In Christ's name I pray. Amen.